Habang naghahanda ng hapunan ng asawa kong si Marco, isang mensahe mula sa isang babaeng kasamahan sa trabaho ang pumasok sa kanyang messenger. Sir, gusto kitang makita. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, ako na ang nag-reply para sa asawa ko. Punta ka dito sa bahay. Wala ngayon ang misis ko. Hindi nagtagal. Tumunog ang intercom. At ang mukha ng aking asawa ay biglang namutla na parang naubusan ng dugo. Sa aming maluwang na kusina sa aming mamahaling kondominium. Sa araw na ito, napuno ang hangin ng matamis at maalat na amoy ng adobo. Ito ang amoy ng init at ng isang masayang tahanan na pinapangarap ng marami o hindi bababasa. Hanggang sa sandaling iyon din ang aking pinaniniwalaan. Si Marco ay nakatayo sa harap ng kalan, hinahalo ang kumukulong adobo sa kaserola. Suot niya ang apron na regalo ko sa aming anibersaryo. Habang humuhuni ng isang lumang love song, kung titingnan mo lang ang kanyang likod. Si Marco ay isang matagumpay na propesyonal at isang perpektong lalaki na nagpapahalaga sa kanyang pamilya. Lagi niyang sinasabi sa akin, tungkulin ng lalaki na kumita ng pera sa labas, ngunit isang pribilehiyo ang umuwi at magluto para sa kanyang asawa. Nakaupo ako sa island kitchen, nagbabasa ng isang architectural magazine, ngunit wala doon ang aking isip. Ang mainit na ilaw sa kusina ay tumatama sa marmol na countertop, kung saan tahimik na nakapatong ang pinakabagong modelo ng smartphone ni Marco. Ang itim na screen nito ay parang isang malalim na balon. Nagtatago ng mga lihim na kahit kailan ay hindi ko pinagdudahan, kahit ako na pinakamalapit sa kanya. Lumingon si Marco. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang gwapong mukha. Ang mga mumunting kulubot sa gilid ng kanyang mga mata ay lalo pang nagpadagdag sa kanyang karisma. Inalok niya akong tikman ang niluluto niya bago muling humarap sa kalan upang ipagpatuloy ang komplikadong pagtitimpla. At noon nga nangyari, biglang umilaw ang screen ng smartphone sa mesa. Walang tunog, ngunit ang malamig at asul na ilaw ay nagpapahiwatig ng isang bagong mensahe sa messenger. Agad na napunta roon ang aking tingin. Ang mensaheng malinaw na lumitaw sa screen ay maikli lamang, ngunit sapat na upang wasakin sa isang iglap ang mapayapang mundong matagal kong itinayo. Nagpadala, Bea, intern. Nilalaman, Sir, gusto kitang makita. Isang salita lang. Makita. Hindi na sumakit ang puso ko. Namatay na ang sakit na iyon. Isang linggo na ang nakalipas nang makita ko ang bank statement. Ang natitira na lang sa akin ngayon ay pagkasuklam at isang maingat na binalak na plano. Bea, kilala ko ang pangalang iyon. Isang bagong intern sa departamento ni Marco. Minsan nang pinuri ni Marco ang intern na iyon. Sinasabing mabilis matuto, magalang, at masigasig. Hindi ko akalain na ang kanyang kasigasigan sa pag-aaral ay aabot hanggang sa aking asawa, na kanyang superior. Huminga ako ng malalim upang pakalmahin ang aking bumibilis na paghinga. Ang katinuan ng isang babae sa kalagitnaan ng kanyang 30s, na nakalagpas sa maraming pagsubok upang maabot ang kanyang kasalukuyang estado, ay hindi ako hahayaang sumigaw o magbasag ng gamit. Kung mag-iingay ako, siguradong sasabihin ni Marco na biro lang iyon, isang kalokohan ng bata. Kailangan ko ng higit pa roon. Kailangan ko ng hindi matitinag na ebidensya. At higit sa lahat, gusto kong makita ang tunay na mukha ng dalawang walang hiyang taong iyon. Naghahati pa rin si Marco ng sibuyas. Ang tunog ng kutsilyo sa sangkalan ay nakatulong upang itago ang malakas na kabog ng aking dibdib. Tahimik kong kinuha ang smartphone, ang password para i-unlock. Isang malaking kabalintunaan, hindi ba? Ginamit niya ang pinakamahalagang araw ng aming buhay bilang panangga sa kanyang maruruming lihim. In-enter ko ang 6 na numerong sanay na ako. Nang ma-unlock, lumitaw ang screen ng messenger na may hindi pa nababasang mensahe sa pinakaitaas. Hindi ko agad ito tiningnan. Mabilis akong gumawa ng reply. Ang aking mga daliri ay malamig at tumpak na dumausdos sa virtual keyboard. Punta ka dito sa bahay. Wala ngayon ang misis ko. Pinindot ko ang send button. Nang makita kong scene na ang mensahe,
Bahagya akong napangiti. Kinuha ko ng screenshot, ang maikling pag-uusap na ito, ipinadala sa sarili kong telepono, at maingat na binura ang lahat ng bakas mula sa telepono ni Marco. Nais kong sa pagsisimula ng dramang ito, siya ay ganap na walang kamalay-malay. Ibinalik ko ang smartphone sa dati nitong lugar, sa eksaktong anggulo kung saan ko ito natagpuan. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na matagal ko nang kinikimkim sa kaibuturan ng aking puso. Tinitigan ko ang likod ni Marco. Ang dati mapagmahal at maaasahang figura ay isa na ngayong kasuklam-suklam na imahe ng pagkukunwari sa aking mga mata. Aktor siya sa pagiging perpektong asawa, ngunit ang puso niya ay malamang na lumilipad na patungo sa kanyang bata at magandang kerida. Kung ito ang pag-arte na gusto niyang gawin, sisiguraduhin kong ako ang magdidirehe ng pinakamalungkot na huling eksena. Inayos ko ang aking buhok, pinakalma ang aking ekspresyon, at sinikap na bumalik sa aking karaniwang kalmadong disposisyon. Itinago ko ang bagyo sa loob ng aking puso, sa likod ng isang tahimik na tingin. Naghihintay lamang ng pagkakataong ilabas ang lahat. Ang gabing ito ay magiging isang napakahabang gabi. Inihain ni Marco ang kumukulong adobo sa isang malaking mangkok at inilagay ito sa gitna ng mesa. Ang masaganang amoy ng toyo, suka, at matagal na pinakulo ang baboy ay kumalat sa buong silid. Maingat niyang pinunasan ng basahan ang gilid ng mangkok na natilamsikan ng kaunting sarsa. Hanggang kahapon, ang ganitong klasing atensyon sa detalye ay hahangaan ko at yayakapin ko siya. Ngunit ngayon, ang pagtingin sa adobong iyon ay parang pagtingin sa isang lason na binalutan ng asukal. Binigyan niya ako ng isang malaking serving ng kanin, kumuha ng pinakamagandang hiwa ng adobo, at inilagay ito sa ibabaw ng aking kanin. At sa isang mainit at mababang boses, sinabi niya, "Kumain ka na habang mainit. Pinalambot ko yan ng husto para matunaw sa bibig mo." Ipinagmalaki pa niya na inikot niya ang 3 palengke para lang mahanap ang pinakamagandang liempo para sa kalusugan ng kanyang asawa. Habang tinatanggap ko ang plato mula sa kamay ng aking asawa, pilit kong pinigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Totoong malambot ang karne, at ang timpla ay sakto sa aking panlasa. Ngunit sa sandaling lumunok ako, para akong ngumuya ng dayami. Isang mapait, at hindi ka nais-nais na lasa ang bumara sa aking lalamunan. Kinailangan kong uminom ng malaking lagok ng tubig para pigilan ang pagsusuka. Tinitigan ko ang lalaking nakaupo sa aking harapan. Si Marco ay patuloy na kumakain ng may gana. Paminsan-minsan ay inaalok ako ng ulam at nagkukuwento ng mga nakakatuwang nangyari sa opisina. Kuwento tungkol sa bagong proyekto, kung paano siya pinuri ng CEO, at maging ang plano para sa kanyang promosyon ngayong taon. Ngunit wala ni isang salitang nabanggit tungkol kay Bea o sa batang intern na iyon. Nagtaka ako kung paano nagagawang mamuhay ng isang tao sa ganito kahusay na pagkukunwari. Ilang sandali lang ang nakalipas, ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kerida na nagsasabing gusto kitang makita. At sa susunod na sandali ay nagagawa niyang gampanan ang papel ng isang ulirang asawa na buong pusong nagmamahal sa kanyang may bahay. Marahil, sa loob ng 6 na taon ng aming pagsasama, napakaraming beses na niyang ginawa ang pag-arte na ito kaya't maging ako ay hindi na makilala kung ano ang totoo at ano ang peke. Naalala ko ang aming mahihirap na araw, noong bagong kasal pa lang kami. Nagsimula kami sa wala, sa isang maliit na studio-type na apartment sa isang sulok ng syudad. Hinawakan ni Marco ang aking kamay, at nangako. Magtatrabaho ako ng husto para hindi ka maghirap, at para makabili tayo ng magandang bahay. At tinupad niya ang kanyang pangako. Ang mamahaling kondominium na ito, ang mga magagarang kagamitan, ay patunay ng aming pinagsamang pagsisikap. Ngunit marahil, habang yumayaman sa material na bagay, nagbabago rin ang puso ng isang tao. Ang kasiyahan ay nagbubunga ng mababang pagnanasa. At ang asawang dati niyang kasamang naghahati sa isang cup noodles, ay marahil naging boring na kumpara sa mga bata at sariwang babae sa labas. Nagkunwari akong busog na at ibinaba ang aking mga kubyertos.
Sinabi kong medyo pagod ako ngayon at walang gana. Agad na nag-aalala ang ekspresyon ni Marco. Tumayo siya, lumapit sa akin, at idinampi ang kanyang kamay sa aking noo para tingnan kung may lagnat ako. Mainit ang kanyang kamay, ngunit nang dumampi ito sa aking balat, isang lamig na tumatagos hanggang sa buto ang aking naramdaman. Dahan-dahan kong inalis ang aking mukha, gumawa ng dahilan na iinom ako ng tubig para makaiwas sa kanyang mapagkunwaring pag-aalala. Sinulyapan ko ang orasan sa dingding. Ang maikling kamay ay nasa pagitan ng alas 7 at alas 8. Ang oras ay tila gumagapang. Mula sa opisina o sa apartment niya, aabutin siya ng mga 30 hanggang 45 minuto para makarating dito. Siguradong hindi niya palalampasin ang ginintuang pagkakataong ito. Wala ang misis ko. Ang mga salitang iyon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang imbitasyon. Pagbalik ko sa hapagkainan, nililigpit na ni Marco ang mga pinggan. Sinabi niya sa akin na magpahinga na ako sa sala at siya na ang maghuhugas. Ang imahe ng aking asawa na nakatiklop ang manggas habang naghuhugas ng pinggan ay dati kong ipinagmamalaki sa aking mga kaibigan. Ngunit ngayon, isa na lamang itong kasuklam-suklam na eksena sa isang dula. Umupo ako sa sofa at kinuha ang TV remote, ngunit hindi ko ito binuksan. Ang aking mga mata ay nakapako sa pinto sa harapan, at ang aking mga tainga ay nakatuon sa bawat tunog mula sa pasilyo. Isang matinding labanan ang nagaganap sa loob ko. Kalahati sa akin ay umaasa na hindi siya darating, para malinlang ko ang aking sarili, na ang mensaheng iyon ay isang panandaliang kalokohan lamang. Ngunit ang isa pang kalahati, ang mas malamig at mas malupit na katinuan, ay umaasa na tumunog ang intercom. Nais kong ang sakit na ito ay lumabas sa lalong madaling panahon. Ang isang sugat ay kailangang buksan at linisin upang gumaling, kahit na ang peklat na maiiwan ay habambuhay. Ang bawat minuto ay tila napakabagal. Tumigil ang tunog ng tubig mula sa kusina. Lumabas si Marco. Pinupunasan ang kanyang basang mga kamay ng tuwalya. At tinanong kung gusto ko ng prutas para sa dessert. Umiling ako at pilit na ngumiti. Ang ngiting iyon ay tiyak na baluktot at hindi natural. Ngunit hindi napansin ni Marco. Masyado siyang kampante sa kanyang pagiging perpekto. O marahil, ni minsan ay hindi siya tunay na naging interesado sa aking nararamdaman para mapansin ang kakaiba sa tingin ng kanyang asawa. Eksaktong alas 8 ng gabi. Ang kondominium ay sobrang tahimik na maririnig mo pa ang pagtiktak ng segundo sa orasan. Umupo si Marco sa sofa sa tapat ko. Nagbabasa ng balita sa kanyang smartphone. Mukha siyang napaka-relax. Marahil ay iniisip niyang isa na namang mapayapang gabi kasama ang kanyang asawa. O baka naman pinag-iisipan niya kung paano sasagutin ang kerida niya kapag nakatulog na ako. Hindi niya kailanman inakala na malapit na ang bagyo. Ding dong! Ang tunog ng intercom ay bumasag sa katahimikan. Hindi ito malakas. Ngunit sa espasyong ito, para itong putok ng baril na naghuhudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Nagulat na itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat at kaunting pagkalito. Tiningnan niya ang orasan, pagkatapos ay ang pinto, at bumulong. Sino naman kaya yan sa ganitong oras? At tumingin siya sa akin. Na para bang, alam ko ang sagot, hindi ako gumalaw mula sa sofa. Pinapanatili ang isang postura na sobrang kalmado. Sinabi ko sa kanya na manatili siyang nakaupo at ako na ang lalabas. Ang boses ko ay malambing ngunit matatag. Hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataong tumutol. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Bawat yapak ko sa sahig na gawa sa kahoy ay mabigat. Parang tunog ng martilyo na ipinapako sa kabaong ng aming pagsasama. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pananabik ng isang mangangaso na malapit nang mahuli ang kanyang biktima. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking sarili, at inilagay ang aking kamay sa doorknob. Binuksan ko ang lock, at ang mabigat na pinto, isang batang babae ang nakatayo sa aking harapan. Maliit ang kanyang pangangatawan. Maayos ang kanyang makeup,
Ngunit mayroon pa ring bakas ng kabataan sa kanyang mukha. Suot niya ang isang body-hugging na damit na nagpapakita ng kanyang kabataan at may hawak na isang kahon ng cake na maingat na nakabalot. Sa sandaling makita niya ako, ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi ay biglang naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga pupil ay lumiit sa sindak at ang dati mamula-mula niyang mga pisngi ay biglang namutla na parang papel. Nanigas siya sa kinatatayuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya't muntik na niyang mabitawan ang kahon ng cake. Inaasahan niyang si Marco ang magbubukas ng pinto. Marahil ay naisip na niya ang eksenang sasalubungin siya nito ng isang yakap at ibubulong na namiss kita. Ngunit ang malupit na katotohanang sumampal sa kanyang mukha ay ang may bahay ng tahanang ito, ang legal na asawa, na nakatayo sa may pintuan na may tinging kasing talim ng patalim. Hindi ako agad nagsalita. Tahimik ko lang pinagmasdan ang kanyang takot na ekspresyon. Ang aking katahimikan ay lalong nagpabigat sa hangin. Umatras si Bea ng isang hakbang. Ibinuka ang kanyang mga labi para magsalita, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sumilip siya sa loob ng bahay, pagkatapos ay tumingin muli sa akin. Mukha siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Narinig ko ang mga yabag ni Marco mula sa likuran ko. Ang boses niya ay lalo pang nagpataranta kay Bea. Lumingalinga siya, tila naghahanap ng pagkakataong tumakas. Ngunit hindi ko hahayaang makawala ang biktimang ito nang ganoon kadali. Ngumiti ako. Isang ngiti na marahil ay mas nakakatakot pa kaysa sa pag-iyak. Ibinuka ko ang aking bibig. Ang boses ko ay malakas at malinaw, sapat upang marinig ng taong nasa loob at ng nasa labas ng pasilyo, puno ng awtoridad. Hello? Bea! Nandito ka pala para bisitahin ang asawa ko. Ang tanong ko ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Bea. At kasabay nito, isang malaking gulat para kay Marco, napapalapit na. Nakita kong napapitlag si Bea. Nalaman niyang nahulog siya sa isang patibong, ngunit huli na ang lahat. Bukas na ang pinto, at opisyal nang itinaas ang telon ng dula. Si Bea ay nakatayong nanliliit, na parang isang ibong naligaw sa pugad ng agila. Mahigpit niyang hinawakan ang kahon ng cake, kaya't namuti ang kanyang mga buko. Sinubukan niyang bumuo ng mga salita para ipaliwanag ang kanyang hindi makatwirang paglitaw sa ganitong oras. Kahit na nanginginig, narinig ko po kasing may sakit si Sir Marco. At napadaan lang ako kaya dinalhan ko na siya ng cake. Sana po gumaling na siya para maturuan na niya ulit akong intern. Isang kasinungalingan na sobrang halata na nakakatawa. Alam na alam kong hindi may sakit si Marco. At ang kondominium na ito ay nasa isang liblib na lugar na hindi mo basta-basta mapapadaanan kung hindi mo sadyaing puntahan. Ngunit hindi ko agad siya sinupalpal. Ang pinakamasayang bahagi ng laro ng pusa at daga ay ang hindi agad pagpatay sa daga, kundi ang paglaruan ito hanggang sa mapagod at matakot. Ngumiti ako ng bahagya. Nakapako ang aking tingin sa kanyang nagbabagong ekspresyon. Nang makita kong akmang tatalikod na si Bea para tumakas, nagsalita ako sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Isang hakbang mo palabas ng pasilyong ito. Bukas, ang buong opisina at ang mga magulang mo sa probinsya ay makakatanggap ng lahat ng litrato at mensahe ninyong dalawa. Pumasok ka at mag-usap tayo ng maayos. At ililigtas ko ang iyong kahihiyan. Natigilan si Bea. Nanginginig siyang sumunod sa akin papasok ng bahay. Sayang naman kung hindi mo makikita ang loob. Napakaganda pa naman ng ambience dito, sabi ko. Idiniin ko pa na gusto ko siyang opisyal na ipakilala sa asawa ko. Sadyang pinahaba ko ang pagkakasabi sa mga salitang asawa ko. Na parang naglalagay ng isang pulang selyo ng pag-aari sa lalaking nanigas sa aking likuran. Nasa sala na si Marco. Nang makita niyang ipinapasok ko si Bea, ang mukha niya ay mas namutla pa kaysa kay Bea. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakabukas ang bibig, ngunit walang lumalabas na salita. Ang hawak niyang smartphone ay nahulog sa sofa. Paulit-ulit siyang tumingin sa akin at kay Bea, nanginginig sa matinding takot at pagkalito. Marahil ay hindi niya maintindihan kung bakit narito si Bea, at kung bakit napakakalma ko siyang tinanggap. Dinala ko si Bea sa gitna ng sala,
at pinaupo sa isang single-seater sofa sa tapat ng mahabang sofa kung saan madalas umupo si Marco. Umupo si Bea sa gilid ng sofa, tuwid ang likod, magkadikit ang mga tuhod, at hindi makatingin sa akin. Humarap ako kay Marco, at sinyasan siyang umupo sa tabi ko. Si Marco ay lumakad, na parang patay na walang kaluluwa, pinagpapawisan kahit na ang aircon ay naka 24 for Drasiso. Lumapit siya na para bang lumalayo sa isang bombang anumang oras ay sasabog, pinipilit na panatilihin ang distansya mula sa akin. Nagsimula akong magpakilala. Itinuro ko si Bea kay Marco. Marco, ito na, yung intern na lagi mong pinupuri. Ang batang masigasig matuto. At pagkatapos, ay ipinakilala ko si Marco kay Bea. At ikaw naman, Bea. Bawat papuri ko ay tila isang matalim na tinik na tumatagos sa balat ni Marco. At nakita kong lalo siyang napaatras. Nakita ko si Bea na nagpadala ng tingin kay Marco. Naghahanap ng tulong. Siguro'y naghihintay siya ng kahit isang salita ng paglilinaw. O kahit isang kumpas ng katiyakan. Ngunit ang bumalik sa kanya ay isang malamig na pagngiti lamang. Si Marco ay nakayuko, naglalaro sa laylayan ng kanyang damit, at hindi makapagsalita. Ang pagiging walang imik ni Marco ay lalo pang nagpalala sa aking pagkasuklam. Marahil pati si Bea ay nakaramdam na ng pagkadismaya. Ang lalaking dating matikas at may awtoridad sa opisina ay naging isang duwag na takot sa kanyang asawa. Tumayo ako para kumuha ng tsaa para sa mga bisita. Tinanong ko si Bea kung ano ang gusto niyang inumin. Orange juice, tubig, o mainit na tsaa. Sumagot si Bea sa isang mahinang boses. Tubig na lang po. Naglakad ako patungo sa kusina na may ngiti sa labi. Alam kong magpapalitan sila ng tingin at mag-aalala sa isa't isa. Sa sandaling mawala ako sa kanilang paningin. Ngunit alam ko rin na hindi sila magsasalita dahil sa takot na marinig ko. Iyon mismo ang gusto ko, hayaang dahan-dahang ubusin ng takot ang kanilang katinuan. Sa kusina, sadyang kumuha ako ng baso at plato. Gumagawa ng mga ingay na katsa-katsa para ipaalam na narito pa rin ako at nakikinig. Dumiretso ako sa hanay, kung saan nakalagay ang mamahaling kristal na set na ginagamit para sa mga espesyal na okasyon. Ngunit ang aking kamay ay tumigil sa isang hanay ng manipis at pang-isang gamit na plastic cups na karaniwang ginagamit para sa mga party o inumin sa kalsada. Kinuha ko ang isa at sinimulan itong punuin ng tubig mula sa water dispenser. Ang pagpili na ito ay hindi nagkataon lamang. Nais kong bawasan ang halaga ni Bea sa bawat maliit na detalye na iparamdam sa kanya na ang kanyang lugar sa tahanan, na ito ay kasing mura at pansamantala lamang ng disposable plastic cup na ito. Isang bagay na itatapon, walang halaga para itago. Bumalik ako sa sala, dala ang tray. Inilagay ko ang baso ng tubig na nasa plastic cup sa harap ni Bea. Para kina Marco at sa akin, nagbuhos ako ng tsaa sa isang mamahaling fine china teacup na may gintong disenyo. Ang matingkad na pagkakaiba ng dalawang tasa ay malinaw na nakita sa salamin ng mesa. Namula ng husto si Bea sa kahihiyan nang makita niya ang plastic cup na tila lumulutang sa gitna ng mamahaling tea set. Naiintindihan na niya ang mensahe na nais kong iparating, walang salita. Ngunit ito ay isang insulto na mas malalim at mas matalim kaysa sa anumang banta. Umupo ako sa tabi ni Marco. Sa pagkakataong ito, sadyang idinikit ko ang aking katawan sa kanya. Inilagay ko ang aking braso sa kanyang braso at dahan-dahang isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Si Marco ay naging kasing tigas ng kahoy. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas sa tensyon. Naramdaman ko ang kanyang puso na kumakabog na parang baliw sa ilalim ng kanyang manipis na kamiseta. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, pababa sa kanyang pisngi. Nagsimula akong makipag-usap sa isang fake polite na tono. Kumusta na ang trabaho mo, Bea? Hindi ba mabagsik si Sir Marco sa opisina? Hindi mo ba siya inaabuso? O inaapi? Habang nagsasalita, hinahaplos ko ang braso ni Marco. At paminsan-minsan ay tinitingnan ko siya na puno ng pagmamahal. Si Bea ay sumagot ng pabulong, hindi makatitig sa aming masayang eksena. Ang kanyang tingin ay naglalaman ng selos, kalungkutan,
at takot. Nasasaksihan niya sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang katotohanang ang lalaking inaangkin niya ay legal at ganap na pag-aari ng ibang babae. Ang matatamis na pangako na ibinigay ni Marco sa kanya ay nawalan ng saysay sa harap ng malinaw na katotohanang ito. Ang hangin sa silid ay naging mabigat at halos hindi na mahinga. Kahit ang mahinang tunog ng aircon ay hindi kayang paliparin ang nakababalisang tensyon. Parang nanonood ako ng isang trahedyang walang salita. Ang lahat ng aktor ay nagsisikap na gampanan ang kanilang papel. Tanging ako lang ang may hawak ng script at alam ang wakas. Bigla akong nagpalit ng paksa at kinausap si Marco sa isang matamis na boses. Binanggit ko ang paglalakbay namin sa Okinawa na plano naming gawin bilang mag-asawa sa susunod na buwan. Inilarawan ko ang tanawin ng asul na dagat, puting buhangin, at ang romantikong hapunan sa ilalim ng mga kandila. Ikinuwento ko pa na naghahanap kami ng vacation house sa Hakone, kung saan kami magtatanim ng gulay at mamimingking tuwing weekend, at naghahanda na para sa pag-iimbita sa aming mga magulang para doon mag-relax. Bawat salita ko ay parang sibat na tumusok sa puso ni Bea. Napagtanto niya na siya ay ganap na wala sa mga plano ni Marco. Walang puwang para sa kanya sa hinaharap, malalaking ari-arian, pangmatagalang plano lahat ay para sa amin. Nang mag-asawa, siya ay isa lamang dumaraan na hangin, isang pansamantalang aliw para kay Marco. Si Marco ay umupo na parang bangkay, hindi makapagkumpirma o makapagtanggi. Para siyang nakaupo sa apoy. Nagnanais na matapos na ang psikolohikal na pagpapahirap na ito. Ngunit, hindi ko siya hahayaang makawala ng ganoon kadali. Nais kong ito nakakatakot na gabi ay maging isang pangit na alaala na magpapatalbog sa kanilang mga balahibo sa tuwing maalala nila. Ngumiti ako kay Bea, nagkukunwaring walang halong anumang ibig sabihin. Ngunit may malalim na tanong. Bea, dahil bata at maganda ka, marami sigurong lalaking nanliligaw sa iyo, hindi ba? Ako, dahil matanda na, kailangan kong mahigpit na kapitan itong si Marco, baka agawin lang ng mga magnanakaw na pusa na mga batang babae sa paligid natin. Nagulat si Bea at yumuko ng malalim. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay kaya't namuti ang kanyang mga daliri. Alam niya kung sino ang tinutukoy ko. Ang salitang magnanakaw na pusa na lumabas sa aking bibig ay tila isang matalim na pumunit sa kanyang natitirang dangal. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang dissonant chord, lalo pang nagpalala sa awkward na tensyon. Hindi sumagot si Bea sa aking tanong, at iniiwasan niya ang aking mga mapanuring tingin habang namumutla siya. Nakita kong nanginginig ang kanyang mga labi, kahit napilit niyang pinipigilan. Ang dating pagka-inosente, nang una siyang dumating, ay nawala, napalitan ng imahe ng isang nagkasala na naghihintay ng hatol. Hindi ko sila bibitawan ng ganoon kadali. Humarap ako kay Marco. Hinigpitan ang hawak sa kanyang braso. Ang aking kuko ay bahagyang kumaskas sa kanyang balat sa ilalim ng kanyang kamiseta, na nagpapaalala sa kanya ng aking matibay na presensya. Tumingin ako sa kanya. Ang boses ko ay naging mas mapagmalasakit. Ngunit ang tingin ay kasing talim pa rin ng patalim. Tinanong ko siya tungkol sa vacation house sa Hakone na pinuntahan namin noong nakaraang linggo. Sinabi ko ito ng malakas at malinaw para marinig ni Bea. Sinabi ko na nagustuhan daw ng aming mga magulang ang lugar, na maganda ang feng shui at malamig dahil nasa tabi ito ng ilog. Idiniin ko pa na nangako ang aming mga magulang na mag-aambag sila ng 20 milyong yen para sa interior design bilang regalo para sa kanilang magiging apo. Sa pagbanggit ko ng usapin tungkol sa mga bata, naramdaman kong nanigas ang katawan ni Marco. Iyon ang kanyang pinakamalaking kahinaan. 6 na taon na kaming kasal, ngunit ipinagpaliban namin ang pagkakaroon ng anak para maging matatag sa pinansyal. Ngayon, nang maging handa na ang lahat, natuklasan ko ang pagtataksil na ito. Ngunit binanggit ko ang tungkol sa anak. Dahil alam kong iyon ang pinakamahusay na pananggalang. Ang pamilya at matatag na reputasyon sa lipunan na hindi kailanman maibibigay ng isang dumaang na kerida. Inilarawan ko ang isang masayang tahanan na puno ng tawa ng mga bata. Sa susunod na taon, ay Year of the Dragon na. Tama na rin ang edad natin.
kaya't kailangan nating mag-anak na ng isang lalaki sa pagkakataong ito. Pagkatapos, ay humarap ako kay Bea. Ano sa tingin mo, Bea? Hindi ba napakaganda nito? Nagulat si Bea sa biglaak tanong, at hindi sinasadyang nahulog niya ang maliit na scone na hawak niya sa plato. Isang matalim na tunog ng metal at porselana ang umalingaw-ngaw, nagmadali siyang pulutin ito. Namumula ang mukha at nauutal na sinabi, "Talagang napakaganda ng inyong plano, Mr. and Mrs. Siguradong magiging masaya kayo." Gaano kakabalintunaan ang pinipilit na pagbati mula sa kanyang bibig bilang karibal. Alam kong sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay sumisigaw sa sakit at labis na naiinggit. Pumunta siya rito na may pag-asang makapasok sa buhay ni Marco. Ngunit ang tanging nakuha niya ay isang matatag na deklarasyon ng isang hinaharap kung saan wala siyang puwang. Malaking kayamanan, matibay na pamilya, pangmatagalang plano, lahat ng ito ay matitibay na pader na hindi kayang sirain ng isang taong walang anumang pag-aari tulad niya. Ipinagpatuloy ko ang psikolohikal na pag-atake mula sa pananaw pinansyal. Marco, ipapadala ko sa iyo ang natitirang bayad para sa bahay bukas. Pakipirmahan mo na yung mga papeles para sa name transfer. Sadyang idiniin ko na ang bahay ay magiging joint property ng mag-asawa. Ito ay isang deklarasyon ng pag-aari, isang babala, na kung iiwan niya ako, mawawala ang lahat. Si Marco ay tumango, habang walang tigil ang pagpawis. Malamang na nais niyang tumahimik na lang ako. At itigil na ang mga salitang ito. Mas nakakatakot pa sa saksak ng patalim ang bawat salitang binibigkas ko na nagpapahirap sa kanya. Alam niyang ang bawat salita ko ay isang matinding babala. Huwag mong ipagpalit ang lahat ng nasa iyo para sa isang sandaling kasiyahan. Ang usapan tungkol sa bahay at mga anak ay tila kumuha na ng huling piraso ng dignidad kay Bea. Siya ay napakuyom sa sofa. Hinahaplos ang kanyang plastic cup na matagal nang lumamig ang tubig, tila naghahanap ng kaunting init. Tinitingnan ko ng salitan ang plastic cup sa kamay niya at ang teacup na may gintong disenyo sa kamay ko. Nakaramdam ako ng isang malupit na kasiyahan. Sumipsip ako sa tsaa. Ang sarap ng tsaa ngayon. Ang kaunting pait ay balanse sa tamis. Inanyayahan ko rin si Bea na uminom. Ngunit ang aking tingin ay nakapako sa kanyang murang plastic cup. Sa isang pekeng pagkaawa, tinanong ko, "Bea, okay ka lang ba sa tubig? O gagawan kita ng orange juice? Hindi ba walang lasa ang tubig?" Ang boses ko ay parang isang mapagbigay na may-ari na nagbibigay ng limos sa isang pulubi magalang, ngunit mapanghamak. Mabilis na nag-iling si Bea. "Hindi po, okay na po ako sa tubig. Ayoko pong makagulo." Ang salitang makagulo na kanyang ginamit ay nakakatawa. Ang presensya niya rito sa oras na ito, ang pinakamalaking istorbo. Inilapag ko ang teacup sa mesa. Ang ilalim ng porselana ay tumama sa salamin ng mesa, na may mahinang tunog na katsun, matatag at tiyak. Tumingin ako kay Marco. Nais kong isama ko pa siya sa mas malalim na laro na ito. Sinabi ko sa kanya na magbalat ng mansanas para sa mga bisita. "Ano ba yan? Hindi ka ba nagpapakita ng pagiging gentleman? Hindi mo naman pwedeng hayaan na nakaupo lang dyan ang ating bisita." Si Marco ay nagulat na parang tinamaan ng kuryente at nagmadaling kumuha ng kutsilyo at mansanas. Hindi niya maayos ang pagbalat. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya't napuputol-putol ang balat. Ang lalaking minsang nag-ukit ng bulaklak sa karot para sa akin ay hindi makabalat ng isang mansanas sa harap ng kanyang kerida. Ang kanyang isip ay nagulo. At ang takot ay nagpamanhid sa lahat ng kanyang kasanayan at pakiramdam. Nang ilapag ang plato ng mansanas sa mesa, kumuha ako ng isang pirasong mukhang pinakamasarap at idiniit ito mismo sa bibig ni Marco. "Buksan mo ang bibig mo. Ako ang magpapakain sa iyo. Huwag mong hawakan at madudumihan ang kamay mo." Si Marco ay nagulat sandali. Pagkatapos ay nagpakumbaba at tinanggap ang mansanas mula sa aking kamay. Ang eksena ng mag-asawang nagpapakain sa isa't isa sa harap ng isang ikatlong partido ay natural ngunit labis na nakakapukaw. Itinulak ko ang plato ng mansanas kay Bea. "Bea, tikman mo rin. Ang mansanas na ito ay galing sa tindahan ng mga kapitbahay. Matamis at napaka-crispy."
Si Bea ay tumingin sa pagitan ng mansanas na kinagat na ni Marco at ng plato sa harap niya. Tila nabarahan ang kanyang lalamunan. Paano pa siya kakain pagkatapos masaksihan ang ganoong pagpapakita ng pagmamahal? Ang pagkakaiba ay hindi lamang sa tasa, kundi pati na rin sa atensyon at pag-aalaga. Ako, bilang asawa, ay may karapatang mag-alaga sa aking asawa at alagaan niya ako sa harap ng lahat. Ngunit siya, gaano man siya kamahal ni Marco sa labas, ay isa lamang hindi inaasahang bisita na pinipilit na panoorin ang kasal nating tagumpay. Nakita kong namula ang mga mata ni Bea. Marahil ay umiiyak na siya sa kanyang isip, o marahil ay pinagsisisihan niya ang kanyang katangahan sa pagpunta rito. Ngunit wala akong awa. Ang aking awa ay namatay na. Sa sandaling nakita ko ang mensaheng, "Gusto kitang makita sa screen ng telepono." Ang awa ay isang luho na hindi ko kayang ibigay sa mga sumisira sa kaligayahan ng ibang pamilya. Muling bumalot ang katahimikan sa sala. Ngunit ngayon ay mas makapal ang amoy ng pulbura. Marahil ay gusto niyang basagin ang nakababalisang katahimikan na ito. O baka gusto niyang bawiin kahit kaunti ang imahe ng pagiging maalalahanin sa harap ni Marco. Umubo siya at nagsimulang magtanong tungkol sa kalusugan ni Marco nang may pag-iingat. "Sir Marco, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Nawala na po ba ang pananakit ng tiyan ninyo?" Ang boses niya ay mahina, ngunit may bahid ng tunay na pag-aalala. Idinagdag pa niya na mayroon silang black garlic honey preserve sa probinsya na napakabisa para sa sikmura. Kung kailangan, maaari siyang magpabili sa kanyang ina. Sa pagkarinig nito, lalong namutla si Marco. Agad siyang kumaway. "Ay, ayos na ako. Hindi na kailangan. Huwag mo nang alalahanin iyon." Alam niyang nagkamali ng malaki ang kanyang inosenteng kerida. Nataranta siya at mabilis na sumulyap sa akin. Takot. Nagpakita siya ng pag-unawa na lampas na sa karaniwang pakikipag-ugnayan ng isang kasamahan sa kanyang boss. Napatawa ako ng malakas. Isang maikli, ngunit matalas na tawa na nagpatalon sa kanilang dalawa. Tinitigan ko si Bea na parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. "Oh, Bea, mukhang interesado ka talaga sa boss mo." Ibig kong sabihin, kahit ako na asawa niyang nakatira at natutulog sa iisang kama, ay hindi nagiging kasing alalahanin sa paghahanda ng black garlic honey preserve para sa kanyang kalusugan. "Paanong nalaman mo ang tungkol sa karamdaman ng tiyan niya, Bea? Sa maikling panahon na ikaw ay naging intern pa lang, sadyang pinahaba ko ang pagbigkas sa mga salitang nakatira at natutulog sa iisang kama para ipaalala kay Bea ang kanyang pwesto. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Nagsasabi ba si Sir Marco sa inyo sa opisina na masama ang pakiramdam niya? O baka naman madalas kayong magkita at kaya alam mo ang tungkol sa pagkain niya?" Nagsimulang magsalita si Bea. Namumula ang mukha at pagkatapos ay nagiging lila. Nagpaliwanag siyang nakita lang niya si Marco na hinahawakan ang kanyang tiyan at nagkukunwaring nahihirapan sa isang client meeting, kaya't naisip niyang masama ang pakiramdam nito sa opisina. Isang napakasimpleng depensa. Alam kong ang sakit sa tiyan ni Marco ay isang chronic condition. Dahil sa takot na masira ang imahe niya bilang isang malakas na pinuno, bihirang-bihira siyang magreklamo tungkol sa kanyang karamdaman sa publiko. Tanging sa piling lang ng mga taong malapit sa kanya, ipinapakita ni Marco ang ganitong uri ng kahinaan. Nagbigay ako ng tingin na parang naglalabas ng apoy kay Marco. "Ano ka ba, Marco? Bakit mo pinoproblema ang mga tauhan mo sa opisina? Kung masama ang pakiramdam mo, magsabi ka sa asawa mo. Hindi ba dapat ako ang nag-aalala at bumibili ng gamot para sa iyo? Hindi ba iisipin ng mga tao na hindi kaya ng asawa mong alagaan ka ng mag-isa? Naaalala mo noong isang linggo, sinabi mong magtatagal ka dahil may client dinner at masakit ang tiyan mo, hindi ba?" "Ah, kaya pala. Ganito pala ang client dinner mo." Ang aking sarcasm ay hindi pinansin ni Marco. Yumuko siya at wala nang sinabi. Alam niya kung ano ang ipinahihiwatig ko. Ang gabi na sinabi niyang magtatagal siya sa client dinner, malamang ay nakipag-dinner siya kay Bea. At marahil ay nagkunwari pa siyang nahihirapan para makakuha ng simpatya mula sa batang babae. Inalis ko ang peking pag-aalala sa mga kilos ko
at inilantad ang katotohanan ng kanilang relasyon, ang ambiguous relationship nila. Ang kanyang labis na pag-aalala ay naging patunay na sila ay higit pa sa magkasamahan. At bilang asawa, may karapatan akong questionin at ilantad ang pagkukunwaring iyon sa loob mismo ng aking bahay. Ang orasan ay tumunog ng 9:00. Ang laro ng pusa at daga ay umabot na sa pinakatensyonadong rurok. Naramdaman kong ito na ang oras para ibigay ang huling atake. Isang atake na magpapabali sa katinuan ng ikatlong partido at magiging huling babala sa asawa kong traidor. Dahan-dahan kong kinuha ang aking smartphone mula sa bulsa at inilagay sa mesa. Nagpanggap akong tinitingnan ang mga mensahe at nagpakawala ako ng isang mahabang buntong hininga. Ang komplikado talaga ng mundo ngayon. Ang daming balita tungkol sa mga affair at kung ano-ano pa. May kakilala akong nagsabi na napakabastos na raw ng mga batang babae ngayon. Nagpapadala sila ng mensahe sa asawa ng iba na parang sila ang mga kerida, walang kahihiyan. Tumigil ako saglit upang masdan ang reaksyon ng dalawa. Si Bea ay nakaupo na hindi makagalaw. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Si Marco ay tahimik na pinupunasan ang pawis sa kanyang noo, gamit ang tissue. Ang hangin ay kasing tensyon ng isang gitara na malapit nang maputol ang kwerdas. Pinatalas ko pa ang aking boses at nagpatuloy. Madalas ko ring tinitingnan ang cellphone ni Marco para tulungan siya sa trabaho. Pero nitong mga nakaraang araw, ang daming mga hindi ko kilalang numero. Hindi ko alam kung sinong mga bata. Yan na nagpapadala ng sobrang flirty na mensahe kay Marco. Marahil, mga intern, muli akong sumulyap kay Bea. Ang kanyang mukha ay ganap ng namutla. Ang kanyang pulang labi ay nanginginig na ngayon sa puti. Huminga ako ng malalim at direktang binaril ko siya ng aking mga salita. Bea. Isang araw, nandito ako sa bahay at si Marco ay nagluluto. Bigla, may nag-text sa phone niya. Gusto kitang makita. Hindi ka ba mamangha sa tapang ng isang bata? Habang nandito ang asawa, nagpapadala pa siya ng ganyang mensahe. Para bang inihahagis niya sa akin ang isang challenge? Tumagos ang aking mga salita sa pandinig ni Bea na parang kulog. Namangha siyang tumitig sa akin. At nakita ko ang purong takot sa kanyang mga mata. Naintindihan niya ang lahat. Ang mensahe na gusto kitang makita kanina. At ang sagot na punta ka dito sa bahay. Wala ngayon ang misis ko. Lahat ay isang patibong. Siya ay tulad ng isang hangal na tumalon sa perpekto kong bitag. Nagsimulang manginig ang mga kamay at paa ni Bea nang hindi na niya mapigilan. Tinitigan niya ako na parang nakakita ng isang halimaw. Napagtanto niya na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang madaling apiin na asawa, kundi isang taktikong psikolohikal na may matinding galing. Mula sa simula, alam ko ang lahat, ngunit nagkunwari pa rin ako. Inanyayahan siya sa bahay, inalok ng tubig, at inalok ng cake, at hinubaran ko siya ng kanyang maskara, paisa-isang piraso, hanggang sa siya ay ganap na hubad sa kanyang sariling kamalayan. Si Marco sa tabi ko ay nagulat din. Tumingin siya sa akin na puno ng pagkamangha. Hindi niya inakala na nabasa ko na ang mensahe. At lalo na't gagawin ko siyang kahihiyan sa pamamagitan ng pagpaparito kay Bea. Siguradong nanindig ang balahibo niya sa talino at kalupitan ko. Napagtanto niyang minamaliit niya ako ng sobra. Tinitigan ko si Bea ng diretsyo. Ang aking tingin ay malamig at tiyak. Wala nang kailangang sabihin. Ang aking katahimikan na ang pinakamahigpit na hatol. Nailantad ko na ang lahat, ngunit hindi ko pa binabanggit ang kanyang pangalan. Nais kong makita kung may natitira pa siyang pinakamababang dignidad para umamin. Ito na ang huling habag na ibibigay ko bago siya umalis. Hindi na nakatiis si Bea. Ang hindi nakikitang presyon mula sa akin, ang kawalang imik ni Marco, at ang kamakailang kalupitan ng katotohanan, ay nagpabalina sa kanyang kalooban. Para sa kanya, bawat segundo ay pagpapahirap na parang nakaupo siya sa isang electric chair. Mabilis niyang kinuha ang kanyang handbag na nakapatong sa tabi. Dahil sa pagmamadali, tumama ang bag sa upuan
at nagkaroon ng malakas na tunog na gatan. Tumayo siya ng mabilis, ngunit dahil sa panghihina ng kanyang mga binti, muntik na siyang muling bumagsak. Hindi siya makatingin sa akin, at yumuko ng malalim. "Uuwi na po ako," bulong niya. "May emergency po sa bahay. Kailangan na po akong umuwi ng nanay ko. Pasensya na po sa abala." Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, parang sasabog na sa pag-iyak. Hindi kami ni Marco naghintay ng kanyang sagot. Nagmadali siyang tumungo sa pinto na parang magnanakaw na hinahabol. Ang kahon ng cake na dala niya ay naiwan sa mesa. Isang patunay ng kakilakilabot na kabiguan ng pagbisitang ito. Si Marco ay refleksibong tumayo. Marahil para ihatid siya. Ngunit mas mabilis ako. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang hita at mahigpit siyang pinigilan. Sinenyasan siyang manatili. Ang aking tingin ay kumislap na nagsasabing, "Huwag kang gumawa ng kalokohan sa sitwasyon na ito." Napagtanto ni Marco ang aking ibig sabihin at nanatili siyang nakaupo. Pinapanood ng kanyang mga mata ang likod ni Bea na naglalaho sa pasilyo, hindi gumagalaw. Tumayo ako at dahan-dahang sumunod kay Bea sa pinto. Ang aking paglalakad ay kalmado at mabagal, kabaligtaran ng kanyang pagmamadali. Nang sinubukan niyang isuot ang kanyang sapatos, nanginginig ang kanyang kamay, kaya't nahihirapan siyang ipasok ang kanyang paa. Ako ay nakasandal sa doorframe. Nakakrus ang mga braso, at tinitigan siya na may pinaghalong awa at pagkasuklam. Nang maisuot niya na ang kanyang sapatos at akmang lalabas sa pasilyo, pinigilan ko siya. "Bea!" Nagulat si Bea. Tumigil sa kinatatayuan at lumingon na may takot at pagkalito. Marahil ay inakala niyang mag-iingay ako o hahatakin ko ang kanyang buhok sa pasilyo ng condominium. Ngunit hindi ko iyon ginawa. Hindi ko hahayaang gawin ng aking dignidad ang mga bagay na hindi angkop sa isang babaeng tulad ko. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa isang boses na kamilang dalawa ang makakarinig. Ang aking boses ay kasing lambot ng hangin, ngunit kasing lamig ng yelo. "Sa susunod na bibisitahin mo ang asawa ko, magpaalam ka muna sa akin, ha? Baka isipin ng mga kapitbahay na kung ano-ano ang ginagawa ng isang inosenteng dalaga sa ganitong oras ng gabi. At isa pa, tandaan mo ito, ang asawa ni Marco ay hindi laging wala sa bahay." Ang mukha ni Bea ay naging kulay abo sa pagkarinig nito. Tumango siya ng paulit-ulit na parang pusa na kumukuha ng pagkain at nagmadaling tumungo sa elevator. Para siyang baliw na paulit-ulit na pinipindot ang call button, na tila gusto niyang makatakas mula roon sa lalong madaling panahon. Ang kanyang refleksyon sa makintab na tile ng pasilyo ay maliit, nag-iisa, at kahabag-habag. Tinitigan ko siya hanggang sa isara ng elevator ang pinto, at nilamon siya. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isa ang nalinis. Ang bata ay tiyak na natuto na. Kahit bigyan pa siya ng pera, hindi na siya lalapit sa asawa ko. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Ang pinakamalaking kalaban, ang taong nagdulot sa akin ng pinakamalalim na sugat, ay nakaupo pa rin sa sala. Lumingon ako, at isinara ang pinto ng malakas. Bam! Ang tunog ng lock ay umalingaw-ngaw, na parang isang tuyong tunog, isang pagtatapos na hudyat ng paghatol para sa trader na asawa. Huminga ako ng malalim. Ibinalik ang malamig na ekspresyon ko. At pumasok. Ang mabigat na pinto ay nagsara. Naganap na naghihiwalay sa kondominium na ito, na puno ng katahimikan, mula sa labas ng mundo. Ang ngiti ng tagumpay na nasa aking labi, ay mabilis na naglaho na parang usok. Hindi ako agad bumalik. Nanatili akong nakahawak sa malamig na doorknob sa loob ng ilang segundo. Ang pakiramdam ng pagsusuka ay umakyat mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Sa mga sandaling iyon, nagpakita ako ng isang magandang pag-arte. Ngunit ang kapalit nito ay isang malalim na sugat na nagdudugo mula sa aking puso. Dahan-dahan akong lumingon at bumalik sa sala. Si Marco ay nakaupo pa rin sa sofa na kulay cream, hindi gumagalaw. Nakayuko, pinagdugtong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga hita. Ang kanyang kasalukuyang anyo ay napakalayo sa kagalang-galang at may kumpiyansa na asawa na nakikita ko dati. Ngunit ang kanyang kahinaan
ay hindi nagbigay sa akin ng kahit isang sentimos ng awa. Bagkus, pinalala lang nito ang aking pagkasuklam. Lumapit ako kay Marco. Kinuha ang kanyang smartphone na nakapatong sa mesa. Tiningnan ko ito. Pagkatapos ay tiningnan ko siya. At bigla, ibinagsak ko ang aking kamay. At itinapon ko ang smartphone ng malakas sa ibabaw ng glass table. Gashan! Isang nakabibingi na tunog ang pumutol sa namamayaning katahimikan. Ang screen ng smartphone ay nagkalamat-kalamat. Ang mga lamat ay kumalat, na parang agyo ng gagamba, na parang ang aming kasal na buhay ngayon. Si Marco ay napatulala, namumutla, at nakatingin sa akin, na may pagtataka. Nakakrus ang aking mga braso. Tinitigan ko siya pababa. Ang aking mga mata ay walang anumang bakas ng emosyon. Sa isang matalim at direktang boses, sinabi ko, ipaliwanag mo. Ang mensaheng, punta ka dito sa bahay. Wala ngayon ang misis ko. Ako ang nagpadala niyan. Inakala mo ba na isa akong tanga na walang alam? Si Marco ay nakabuka ang bibig, nakatingin sa akin na hindi makapaniwala. Hindi niya inasahan na agad akong gagalaw at maglalabas ng aking mga baraha. Malamang ay inakala niyang nagdududa lang ako. At hindi niya inakala na hawak ko na pala ang lahat mula pa sa simula. Ang kanyang mga labi ay gumalaw. Sinusubukang magbigay ng isang mahinang pagdadahilan. Teka, nagkakaroon lang ng misunderstanding. Isa lang siyang colleague sa trabaho. Biglaan lang din ang pagdating niya ngayon, wala akong alam. Sinubukan niyang gampanan ang papel ng biktima at patuloy na iniiwasan ang aking tingin. Ikinairit ko ang aking ngipin. Isang colleague lang? Isang colleague lang ba ang nagpapadala ng mensaheng, gusto kitang makita ng 8:00 ng gabi? Isang colleague lang ba ang nakakaalam ng diet mo, na mas detalyado pa sa asawa? Isang colleague lang ba ang maghahanap sa bahay, dahil akala niya wala ang asawa ng boss niya? Lumapit pa ako sa kanya. At diretsyong tinitigan ang kanyang mukha. Bawat salita ay may bigat. Huwag mo akong gawing tanga. 6 na taon na tayong nagsasama. Mas kilala kita kaysa sa sarili mo. Ang tingin mong pagnanakaw. Ang pagkagulat mo nang tumunog ang intercom. Ang duwag mong asal sa harap ng kerida mo lahat. Yan ay nag-aakusa na sa iyo. Si Marco ay yumuko. Hindi na nagtangkang tumutol. Naintindihan niya na sa harap ng malinaw na katotohanan. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay walang saysay. Ang kanyang katahimikan ang kanyang pinakatotoong pag-amin. Isang matinding pagkadismaya. Ang naramdaman ko. Ang lalaking minahal ko at lubos na pinagkatiwalaan ay isa na lamang isang sinungaling na walang pananagutan sa kanyang mga ginawa. Ang katahimikan ni Marco ay lalo pang nagbuhos ng gasolina sa apoy sa loob ko. Hindi ko kailangan ng kahit anong paghingi ng tawad. Nais kong harapin niya ang maruming katotohanan na matiyaga niyang tinatago. Kinuha ko ang bag ko na nakalagay sa istante at kinuha ang bunto ng mga dokumento na inihanda ko noong hapon. Ito ang mga ebidensya na aking kinolekta sa loob ng 1 linggo mula nang magsimula akong maghinala. Ibinato ko ang bunto ng mga papel sa harap niya. Ang mga puting papel ay nagkalat sa ibabaw ng basag na screen ng smartphone. Kinuha ni Marco ang 1 piraso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ay isang bank transaction statement. Ang detalyadong statement ng huling 3 buwan. Sadyang binalatan ko ng pulang bilog ang mga transaksyon na may pangalang Bea para sa gifts, lunch, at iba pang mga hindi malinaw na dahilan. Ang mga halaga ay hindi malaki. Ilang libong piso bawat isa, ngunit ang dalas ay kahina-hinala. Lalo na, mayroong 15,000 piso na ipinadala noong nakaraang linggo bilang happy birthday. Itinuro ko ang statement at itinaas ang aking boses. Paano mo ito ipaliliwanag? Nagbigay ka ng 15,000 piso para sa birthday gift ng isang intern? Samantalang ang asawa mo, isang bulaklak lang at simpleng hapunan ang nakuha sa kanyang kaarawan? Nakakamangha talaga ang pagiging makasarili mo. Si Marco ay nabulol at pawis na pawis. Hindi niya inakala na alam ko ang kanyang kalagayan sa pinansyal ng ganoon kalalim. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Kinuha ko ang screenshot ng mga mensahe sa Messenger
na hindi niya na-log out sa tablet na iniwan niya. Mga panunuyo, mga pangako, at mga mensahe na nagpapahayag ng pagmamahal na nakakasuka. Naghagis pa ako ng isa pang litrato. Ito ay larawan ng movie ticket, 2 linggo na ang nakalipas, 11:00 ng gabi. Ang araw na iyon, sinabi niyang magtatagal siya dahil sa client dinner. Ngunit sa katotohanan, nanonood siya ng sine, kasama ang kanyang kerida. At sa huli, ipinakita ko ang larawan ng mahaba at kulay kape na buhok na nakita ko sa passenger seat ng kanyang kotse. Ang buhok ko ay maikli at itim. Ang buhok na ito ay malinaw na kay Bea. Sa harap ng hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya, si Marco ay tuluyang gumuho. Wala nang pagtanggi o pagdadahilan. Ang kanyang maskara ng moralidad ay napunit. At ang tunay na anyo ng isang traidor ay nahayag. Si Marco ay bumagsak, umupo sa sofa, at tila nawalan ng pag-asa. Nagsimula siyang umiyak. Ang luha ng isang lalaking bihirang umiyak ay dumaloy. Ako ang may sala. Nagkamali lang ako. Nahumaling ako sa kanya. Patawarin mo ako. Sa pagkakataong ito lang. Isang huling paghingi ng tawad. At isang pagdadahilan na inililipat ang sisi sa iba. Ang mga lalaking nagtataksil ay laging may parehong repertoire. Hindi niya makontrol ang sarili sa tukso. Naramdaman kong lalong nanlamig ang aking puso habang nakikita siyang umiiyak. Hindi ko kailangan ng kahit anong paghingi ng tawad. Nais kong harapin niya ang maruming katotohanan na matiyaga niyang tinatago. Pumunta ako sa kusina at kinuha ang kaserola ng adobo na matagal niyang pinakuluan. Sa harap ng nakatulalang si Marco, ibinuhos ko ang lahat ng nilalaman nito sa basurahan sa sulok ng silid. Ang mabangong amoy ng adobo ay humalo sa maasim na amoy ng basura na nagdulot ng isang kakila-kilabot na mabahong amoy. Lumingon ako kay Marco at ibigay ang huling salita. Ang pagmamahal ko sa iyo ay parang adobong ito. Dati, napakasarap at mahalaga. Ngunit kapag nadungisan na, wala na itong pinagkaiba sa basura. Hindi ako kumakain ng basura. Ang aking ginawa ang pagtapon ng adobo ay parang pagbuhos ng malamig na tubig kay Marco na nagpabalik sa kanya mula sa kanyang ilusyon. Naintindihan niyang hindi ako nagbibiro. Ang determinasyon sa aking mga mata at kilos ay nagbigay hudyat ng isang pagkasira na hindi na mababawi. Nagmadaling lumapit si Marco, lumuhod sa aking mga paa, at nagmakaawa. Umiiyak siya. "Huwag kang umalis. Huwag kang makipaghiwalay." Nangako siyang puputulin na ang lahat ng ugnayan niya kay Bea. Aalis pa siya sa kumpanya. At gagawin niya ang lahat para mabawi ang aking pagpapatawad. Binanggit niya ang aming 6 na taong pagsasama at ang kanyang mga magulang para pigilan ako. Nanigas ako na parang bato. Hinayaan siyang umiyak at dumikit sa aking mga paa. Patay na ang aking puso. Ang kanyang pagmamakaawa ay lalo lamang nagdulot sa akin ng pagkasuklam. Kung tunay niyang pinahalagahan ang 6 na taon ng aming pagsasama, hindi siya magkakaroon ng ibang babae. Kung tunay niyang inisip ang kanyang mga magulang, hindi ito aabot sa ganitong sitwasyon. Malamig ko siyang itinaas at humakbang paatras. Tinitigan ko siya ng may pagkasuklam at sinabi, "Igalang mo na lang ang natitirang dignidad mo. Huwag ka nang gumawa ng mas nakakahiya pa." Hindi na magbabago ang desisyon ko. Tinalikuran ko siya at dumiretso sa silid tulugan. Ang malaking suitcase na inihanda ko kanina ay nakatago sa closet. Kinuha ko ito at naglagay ng ilang damit at mahahalagang gamit. Hindi ko kinuha ang karamihan ng mga bagay. Tanging ang sa akin lang, ang mga kagamitan sa bahay, ay tila nadungisan na ng pagtataksil. Kinuha ko ang suitcase at lumabas sa sala. Si Marco ay nakaupo pa rin sa sahig. Humihikbi. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Inilagay ko sa mesa ang isang papel na ipiniprint ko na kanina. Ito ay promissory note mula sa mga magulang ko. Noong una kaming nagkasal at nagkulang sa pambayad sa interior design 5 milyong piso na hiniram namin. Ang 5 milyong ito ay malinaw na utang. Huwag mong isiping hindi mo babayaran. Una, bayaran mo muna ang utang sa mga magulang ko mula sa kikitain mo. Sa pagbebenta ng bahay,
At ang matitira ay paghahatian natin, sabi ko sa malamig na boses. Hindi ko na kailangan ng kahit isang sentimos pa. Ibigay ko na sa iyo ang bahay bilang lugar na pagtitirahan mo, kasama ang kirida mo. Pero ang pera ng mga magulang ko, kailangan kong mabayaran. Tiningnan ni Marco ang dokumento, at pagkatapos ay tumingin sa akin. Namutla ang kanyang mukha sa matinding pagkadismaya. Alam kong hindi siya makakakuha ng ganoong kalaking pera agad-agad, ngunit wala akong pakialam. Ito ang bayad niya. Sa kanyang pagtataksil. Nais kong maramdaman niya ang sakit ng pagkawala. Hindi lamang sa emosyonal kundi pati na rin sa pinansyal. Naglakad ako patungo sa pinto. Bago ako lumabas, lumingon ako sa bahay sa huling pagkakataon, ang lugar na dati kanlungan namin. Ngayon ay libingan na ng aking pag-ibig. Binuksan ko ang pinto at lumabas sa malamig na pasilyo. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa aking likuran ay muling umalingaunggaw na nagtapos sa 6 na taon ng aking kabataan kasama ang lalaking iyon. Hindi ako lumingon. Diretsyong naglakad ako patungo sa elevator. Naghihintay ang isang bagong buhay. Kahit mahirap, tiyak na magiging malinis at payapa ito. Sumakay ako sa taxi at tumakbo sa tahimik na mga kalye ng lungsod sa gabi. Nakaupo ako sa likurang upuan. Pinapanood ang mga ilaw ng kalye na dumadaan sa bintana. Walang laman ang aking puso. Ang aking luha ay tila pumasok sa loob, naging matatalim na kristal. Dumiretso ako sa apartment ni Yumi, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Yumi ay isang tanyag na abogado sa syudad, na espesyalista sa diborsyo at paghahati ng ari-arian. Siya ay malakas, determinadong babae, at napakatalino. Dahil nakapagpaalam na ako, naghihintay na siya sa lobby. Nang makita niya akong lumabas sa taxi dala ang suitcase, na may malungkot na mukha, tahimik siyang lumapit, at mahigpit akong niyakap, nang hindi nagtatanong. Bahagya akong napaluha sa init ng aming pagkakaibigan. Ngunit pinigilan ko, hindi ito ang oras para maging mahina. Dinala ako ni Yumi sa kanyang apartment. Maliit ngunit komportable. Puno ito ng amoy ng lemongrass essential oil. Nagbigay siya sa akin ng isang baso ng mainit na tubig. At sinabihan akong umupo at ikuwento ang lahat. Ikinuwento ko ang lahat mula sa mapagpasyang mensahe. Ang pag-anyaya ko kay Bea. Ang pagharap kay Marco. Hanggang sa desisyon kong umalis. Para akong nagkukuwento ng buhay ng ibang tao. Nakakagulat na kalmado. Nang matapos akong magsalita, pinukpok ni Yumi ang mesa. Nagmura siya ng isang masamang salita. At pagkatapos, ay pinuri ako. Sinabi niya na ang mga lalaking nagtataksil ay kailangang maparusahan. At ang paraan ng paghawak ko sa sitwasyon ay sopistikado, sibilisado, ngunit kasabay nito ay napakalupit. Nagsimulang suriin ni Yumi ang sitwasyon mula sa pananaw ng batas. Sinuri niya ang mga ebidensya na nakuha ko. Ang bank statements, mga screenshot ng mensahe. Tumango siya, at sinabing sapat na ito para maging paborable sa akin sa korte. Kung hindi pumayag si Marco sa amicable divorce, tutulungan ko siyang magsampa ng kaso. Ngunit sinabi ni Yumi na bago pa man umabot sa korte, kailangan naming bigyan ang perpektong mag-asawa na iyon ng isang aral na hindi nila malilimutan. Ang diborsyo ay paglaya lang para sa akin. Ang pagpaparusa sa mga traidor ang tunay na hustisya. Nagmungkahi si Yumi ng mas matalinong plano ng paghihiganti. Sa halip na mag-away o magkalat ng issue sa social media at maging usap-usapan, kailangan naming tamaan ang pinakamahalaga kay Marco, ang kanyang karera at reputasyon. Inutusan niya akong pagsama-samahin ang lahat ng ebidensya sa isang file at tinuruan niya ako kung paano isulat ang accusation email para ipadala sa pamunuan ng kumpanya ni Marco. Isang nakamamatay na tama sa pananalapi at kredibilidad ay magdudulot sa kanya ng 10 beses na mas matinding sakit kaysa sa ilang sampal. Tumango ako at pumayag. Ang aking mga mata ay nagliliyab ng determinasyon. Ang gabing ito ay magiging gabi kung saan namin pinaplano ang aming huling laban. Ang 2 araw ng weekend ay lumipas sa nakakabinging katahimikan. Paulit-ulit na tumawag at nag-text si Marco. Ngunit hindi ko siya sinagot. Pinatay ko ang aking telepono at ginugol ang lahat ng aking oras
sa paghahanda ng espesyal na regalo para sa aking asawa at sa kanyang kerida sa tulong ni Yumi. Tinulungan ako ni Yumi sa pagbalangkas ng email. Hindi ito dapat maging pang-iinsulto o paninira, kundi dapat maging propesyonal, objektibo, at matalim na parang isang official report. Ang subject line ay maikli ngunit may mabigat na bigat. Ulat tungkol sa hindi maayos na pag-uugali at illicit relationship sa pagitan ng team leader Marco at intern Bea. Isinama ko ang lahat ng ebidensya. Mga screenshot ng bastos na usapan sa kakaotok. Mga statement ng bangko na nagpapakita ng paggamit ng corporate card para sa mga regalo. Mga larawan ng movie ticket na binili sa working hours para sa business entertainment. At iba pa, siniguro ni Yumi na ang lahat ay may petsa, oras, at lokasyon na nakasaad at binuo ito sa isang PDF file na lumampas sa 10 megabyte. Nang mag-alas 9 ng umaga noong Lunes, ang langit ay kulay abo na parang nagbabalita ng paparating na bagyo. Habang nagsisimulang mag-check ng kanilang email ang lahat ng empleyado, binuksan ko ang aking laptop. Inilagay ni Yumi ang kanyang kamay sa aking balikat bilang pagpapatibay ng loob. Huminga ako ng malalim at huling sinuri ang draft. Ang listahan ng mga tatanggap ay kasama ang CEO, Head of HR, at mga nauugnay na department heads. Hindi ko ito ipinadala sa lahat ng empleyado. Hindi ko nais maging tulad ng mga taong nagpapakalat ng murang tsismis. Ipinadala ko ito sa mga taong may pinakamataas na kapangyarihan na magdesisyon sa kapalaran ni Marco at Bea. Ang mouse cursor ay huminto sa send button. Malakas ang tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi sa tensyon bago ang isang kritikal na sandali. Ang isang click na ito ay magbabago ng buhay ng 3 tao. Si Marco ay mawawala. Ang karerang pinaghirapan niya ng 10 taon. Si Bea ay mawawala. Ang kinabukasang pinangarap niya. At ako, magtatapos na sa masakit na nakaraan at magsisimula sa isang bagong pahina. Naalala ko ang kahabag-habag na tingin ni Bea. Nang una siyang dumating, ang pagluhod at pagmamakaawa ni Marco. Ang adobong itinapon ko sa basurahan. Ang huling awa sa aking puso ay naglaho. Paalam Marco. Bulong ko sa aking isip at pinindot ko ng malakas ang kaliwang mouse button. Updated. Isang maikli at malamig na notifikasyon ang lumabas sa screen ng aking computer. Ang email na naglalaman ng hatol sa karera ni Marco at Bea ay naipadala na. Sumandal ako sa likod ng upuan at huminga ng malalim. Tapos na, ang palaso ay naibato na, at wala nang makakapigil dito. Kailangan na lang naming maghintay na bumuhos ang unos sa ulo ng mga traidor. Noong Lunes na iyon, ang kapaligiran sa kumpanya ni Marco ay tiyak na naging kasing hirap huminga tulad ng gabi na dumating si Bea sa aming bahay. Ayon sa isang kakilala ko sa departamento ni Marco, nang ipadala ang aking email, nagdulot ito ng malaking shock at mabilis na kumalat sa buong opisina. Si Marco ay nagpilit na magpakita ng kalmado nang pumasok. Ngunit sa loob, siya ay nanginginig sa matinding takot. Alas 10 ng umaga, tinawag si Marco ng Head of HR sa isang conference room. Doon, ipinakita nila ang ebidensya na ginamit niya ang corporate card para kay Bea at nagsumite ng mga huwad na expense receipts. Ito ay isang malinaw na graft and corruption. At agad siyang inutusan na mag-home quarantine para sa isang masusing audit. Si Marco ay tumayo, namumutla. Binungka niya ang kanyang bibig para magdahilan. Nais niyang sabihing ito ay isang conspiracy. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng Head of HR. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na dokumento, ang printed copy ng eksaktong PDF file na ipinadala ko. Sa harap ng hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya, si Marco ay hindi na makapagsalita. 2 security guards ang lumapit at hiniling na mag-empake na siya ng kanyang mga personal na gamit at umalis agad sa opisina. Ang lahat ay nagulat nang makita nila ang dating iginagalang na team leader na inilalabas na parang isang kriminal. Si Marco ay umungol ng malalim at tahimik na naglakad sa gitna ng bulungan ng mga taong nakatingin sa kanya. Ang nakapangingilabot na kahihiyan na ito ay mag-iiwan ng isang hindi mabuburang peklat sa kanyang karera.
Narinig ko ang lahat sa telepono. Habang nasa bahay ako ni Yumi. Wala akong naramdamang awa. Hindi ako tumawa, ngunit wala rin akong naramdamang kalungkutan. Ito ang bayad sa pagtataksil. Nang niyurakan niya ang pangako ng pag-aasawa at hinabol ang kanyang pagnanasa, para na rin siyang pumirma sa dokumento na magtatapos sa kanyang karera. Makalipas ang 3 araw, formal na ipinahayag ang kanyang pagpapatalsik. Ang dahilan na nakasaad sa sulat ay gross misconduct at ang pagdudulot ng negatibong epekto sa imahe at tiwala ng kumpanya. Hindi lang nawalan ng trabaho si Marco, kundi na itala rin ang kanyang pangalan sa blacklist ng mga HR personnel sa industriya. Sa bayang ito, ang tsismis ay mas mabilis pa sa hangin. Kapag nasira ang moralidad, lalo na sa mga relasyon sa mga mas bata, ang mga pinto ng karera ay halos sarado na. Ang epekto sa pinansyal ay dumating na parang isang malaking alon. Nawalan si Marco ng pangunahing pinagkukunan ng kita. Ngunit ang mga utang sa bangko ay hindi nagpapatawad. Car amortization, condo loan, credit card bills. Lahat ito ay naging mga tanikala sa kanyang leeg. Dati, dahil sa mataas na suweldo at matalinong paghawak ko sa pera, namumuhay siya ng maluwag. Ngayon, ang interes pa lang sa buwanang bayarin ay sapat na para magdulot sa kanya ng sakit ng ulo. Paulit-ulit na tumatawag ang aking telepono. Numero ni Marco. Nang makita ko ang salitang asawa na kumikislap sa screen, napangisi ako at mabilis kong binago ang pangalan niya sa aking address book bilang Marco X. Hindi ko sinagot ang tawag. Hinayaan itong mag-ring hanggang sa tumigil. Pagkatapos nito, nag-text siya ng walang tigil. Una, humihingi siya ng tawad. Humihingi ng pagkakataong magsimula muli. At humihiling na bawiin ko ang aking mga reklamo. Nang manatili akong tahimik, nagbago ang kanyang tono. Tinawag niya akong malupit at walang awa. Sinisisi ako sa pagsira sa kanyang kinabukasan. Mabilis kong binasa ang lahat at binura. Malupit? Naisip ba niya ang salitang iyon noong nakahiga siya sa kama kasama ang ibang babae habang naghahanda ako ng hapunan sa bahay ng mag-isa? Naisip ba niya ang aking pagod noong binibili niya ng mamahaling regalo ang kanyang kerida gamit ang aming pinagsamang pera? Ibinabalik ko lang ang dignidad ko para sa sarili ko. Sabi ko sa sarili ko. Tumawag din ang kanyang mga magulang mula sa probinsya. Ang biyanan ko ay umiiyak. Tinawag akong masamang asawa at babaeng sumira sa pamilya. Sinabi niya na normal lang na mag-cheat ng kaunti ang lalaki. At kailangan lang magtiis ng babae para maging payapa ang tahanan. Sa pagkarinig nito, nakaramdam ako ng matinding kalungkutan para sa kapalaran ng mga kababaihan. Tahimik kong sinabi sa biyanan ko, hindi po ako makakasama sa isang traidor. At ibinaba ang telepono. Binublock ko na ang lahat ng numero ng pamilya niya. Ayaw ko nang makarinig ng kahit anong hypocritical moral lecture. Si Marco, ngayon, ay tunay na nawalan ng lahat. Asawa, pamilya, karera, reputasyon, at isang bundok ng utang. Magtataka siya sa walang laman at malaking kondominium, haharap sa kanyang sariling mga pader at matinding kalungkutan. Iyon ang nararapat na parusa sa isang taong hindi inalagaan ang mga bagay na nasa kanya na. Hindi rin nagbago ang kapalaran ni Bea. Pagkatapos ng home quarantine ni Marco, tinawag din si Bea sa HR. Pumasok siya na may nag-aalalang mukha. Wala na ang dating tapang at dating kasiglahan. Agad na ipinasiya ang maagang pagtatapos ng kanyang internship contract. Ang dahilan, paglabag sa company code of conduct at pagkakagulo sa team cohesion. Umiyak si Bea at nagmakaawa sa mga opisyal ng HR. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Bata pa lang ako. Nahulog lang ako sa tukso. Ngunit sa isang malupit na kapaligiran sa trabaho, ang ganoong inosenteng pagdadahilan ay hindi na umubra. Ang kumpanya kung saan siya nag-i-intern ay isang malaking korporasyon. Ang record ng dishonorable discharge ay nangangahulugang kalahati na ng mga pinto sa kanyang kinabukasan ay nagsara na. Higit pa sa pagkawala ng trabaho, ang pinakamasakit ay ang mga malamig na tingin ng kanyang mga kasamahan. Ang kwento ng isang intern na nagsumite ng challenge letter sa kanyang boss ay naging pinakamainit na paksa sa anonymous chatroom ng kumpanya.
Nang isinasara ni Bea ang kanyang mga gamit sa isang cardboard box, walang sino man ang lumapit para tulungan o kausapin siya. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam at nagbubulungan sa likuran. Ang mga lalaking dating nanliligaw sa kanya ay umiiwas na parang may nakakahawang sakit, takot na madamay. Iniwan ni Bea ang opisina nang nag-iisa, hawak ang kahon ng kanyang mga gamit. Ang mahaba at madilim na pasilyo ay parang daan patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Sa harap ng elevator, nag-cruise ang landas niya sa security guard na nakita niya noong araw na siya ay pinapaalis. Ang simpatiyang tingin ng matandang guard ang tila naging huling patak ng tubig sa isang basong puno na at si Bea ay biglang umiyak ng malakas. Nagmadali siyang tumakbo palabas. Umiiwas sa tingin ng mga tao. Ayon kay Yumi, pagkatapos ng insidente, umalis si Bea sa kanyang apartment dahil hindi na niya kinaya ang mabibigat na tingin ng mga tao. Niset niya ang lahat ng kanyang social media accounts sa private at naglaho mula sa virtual world. Para sa isang batang babae, nakakasimula pa lang ng kanyang buhay, ito ay isang napakamahal na aral. Sinubukan niyang ipalit ang kanyang panlabas na anyo at kabataan para sa isang bagay na walang kabuluhan. Ngunit sa huli, nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay ng isang babae, ang kanyang dangal at tiwala sa sarili. Wala akong awa kay Bea. Pinili niya ang landas na nilalabag ang moralidad at etika, at ang resulta ay ganap na responsibilidad niya. Ang tanging hiling ko ay sana sa pagdaan ng mga paghihirap na ito, matutunan niyang mamuhay ng mas tama sa nalalabi niyang buhay. Pagkalipas ng 2 buwan, muli kaming nagkita sa korte para sa desisyon sa diborsyo. Si Marco ay mukhang 10 taon ang tanda. Ang kanyang balbas ay humaba, at ang kanyang tingin ay malabo. Tinitigan niya ako na parang nagmamakaawa, ngunit nanatili akong malamig at may distansya. Si Yumi ang aking legal counsel, na nagpapakita ng isang profesional at matalas na imahe, na lalo pang nagpapaliit kay Marco. Sa korte, sinubukan pa ring sabihin ni Marco na mahal niya ako at gusto niyang ayusin ang aming relasyon. Ngunit mabilis itong pinutol ni Yumi sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya na biglang winasak ang kanyang pag-asa. Ang usapin ng property division ang naging sentro ng matinding pagtatalo. Ang mamahaling kondominium ang aming pinakamalaking ari-arian. Ipinaglaban ito ni Marco dahil sa kanyang dangal. Ayaw niyang maging isang down and out. Nag-alok siyang bayaran ang aking bahagi sa pamamagitan ng buwan ng hulugan. Napatawa ako ng malakas at mahigpit na umiling. Hindi ko hahayaan ang aking sarili na magkaroon ng anumang pinansyal na ugnayan sa aking dating asawa. Nagbigay si Yumi ng pinal na alok. Kailangang bayaran ni Marco ang 50% ng halaga ng bahay at ang 3 milyong piso na utang sa mga magulang ko ng lump sum o kaya ay ibenta ang bahay at paghatian ang pera. Kailangan din niyang sagutin ang lahat ng kanyang housing loan. Namutla si Marco sa harap ng kanyang sitwasyon, wala siyang trabaho at nakabaon sa utang. Saan siya kukuha ng milyon-milyong piso ngayon? Ang bangko ay nagsisimula nang magpadala ng mga foreclosure notice dahil 3 buwan na siyang delinquent sa pagbabayad ng interes. Sa huli, wala nang magawa si Marco kundi ang pumayag sa pagbebenta ng bahay. Ang kondo na dati niyang ipinagmamalaki ay mabilis na ibinenta sa mas mababang presyo para makakuha agad ng pera. Pagkatapos mabayaran ang housing loan, ang bahagi ko at ang utang sa mga magulang ko, kaunti na lang ang natira sa kamay ni Marco. Nanginginig ang kamay ni Marco nang pirmahan niya ang divorce papers. Ang kanyang baluktot na lagda ay naglagay ng tuldok sa 6 na taon ng aming pag-aasawa. Siya ay umalis sa korte, literal at figurative na wasak. Walang bahay, walang kotse na naibenta na para pambayad utang, at walang asawa. Nakatayo siyang nag-iisa sa sikat ng araw sa courtyard ng korte. Tahimik na pinapanood ang pag-alis ko sakay ng taxi. Ang kapalit ay napakalaki, ngunit siya mismo ang nagdala nito. Pagkatapos maibenta ang bahay, natanggap ko na ang aking bahagi sa property settlement. Sapat na pera iyon para magsimula ng isang bagong buhay. Sa pagkakataong ito, hindi na ako pumili ng malaking kondo, kundi isang maliit
at pribadong apartment sa isang tahimik na lugar na puno ng halaman. Pinalamutian ko ang bagong bahay ayon sa aking gusto. Wala na ang mga flashy na muebles na idinisenyo para ipagmalaki si Marco. Sa halip, ang lugar ay puno ng malalambot na beige tones, mga buhay na indoor plants, at simpleng mga kasangkapang kahoy. Bawat sulok ay refleksyon ng aking personal na panlasa, at nakaramdam ako ng isang kakaibang kapayapaan. Inimbita ko si Yumi para sa housewarming ngayong gabi. Nakaupo kami sa balkonahe. Nakikita ang mga ilaw ng lungsod, umiinom ng red wine. Nag-toast kami sa aking pagkaligtas mula sa kalamidad at sa pagbabalik ng aking kalayaan. Ngumiti ako sa aking mahal na kaibigan at ipinagsalubong ang aming mga baso. Kung wala si Yumi, ang kanyang lakas at determinasyon, marahil ay hindi ko malalampasan ang unos na ito nang may ganitong dangal. May notifikasyon na dumating sa aking smartphone, isang salary deposit. Matagumpay kong napangunahan ang isang malaking proyekto at na-promote bilang team leader. Ang abalang trabaho ay unti-unting nagpapalaya sa akin mula sa sakit ng nakaraan. Binuksan ko ang messaging app at may natanggap akong mensahe mula sa isang hindi kilalang tao. Ang profile picture niya ay isang malaking bulaklak ng sunflower. Nagpapasalamat siya sa akin. Sa katunayan, ang kwento ko ay ibinahagi ni Yumi sa isang online women's community syempre. Anonymously. Binago ang lahat ng pangalan at personal na impormasyon para magsilbing inspirasyon sa iba. Binasa ko ang mensahe. Nagsabi ang babae na nabigyan siya ng lakas ng loob para iwan ang kanyang asawa na paulit-ulit na nagtataksil at naging emotionally abusive sa loob ng maraming taon. Ang aking kwento ay naging pag-asa para sa kanya. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa aking puso. Ang aking pagdurusa ay hindi naging ganap na walang saysay. Ito ay naging inspirasyon at aral para sa ibang mga kababaihang naliligaw sa dagat ng pagdurusa. Huminga ako ng malalim at tinikman ang lamig ng simoy ng hangin sa taglagas. Ang nakaraan ay nakasara na sa likod ng pinto ng korte. Sa harap ko ngayon ay isang malawak at puno ng pag-asa na kalangitan. Ako ay 32 taong gulang, walang asawa, independent, at masaya. Ngumiti ako, at sumipsip muli ng alak. Ang pait at ang natitirang tamis sa aking lalamunan ay parang buhay ko ngayon. Sa pagdaan ng paghihirap, doon lang talaga matitikman ang tamis ng kalayaan. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo sa pakikinig sa aking kwento hanggang sa dulo. Habang naghahanda ng hapunan ng asawa kong si Marco, isang mensahe mula sa isang babaeng kasamahan sa trabaho ang pumasok sa kanyang messenger. Sir, gusto kitang makita. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, ako na ang nag-reply para sa asawa ko. Punta ka dito sa bahay. Wala ngayon ang misis ko. Hindi